Jesus Christ is King and He is reigning, and Christians are to sanctify Christ as Lord in their hearts, always being ready to give a defense to everyone who asks to give an account for the hope that is in us, yet with gentleness and reverence. The foundation of the Christian Worldview Project, along with radio broadcasts in Visayas and Mindanao, to make known the riches of God's grace with Pastor Jeremiah Hangad as our pastor. This is a ministry of Salitran Covenant Bible Church from Reformed Baptist persuasion that highlights the unchallenged lordship of Christ through saving sinners by His sovereign grace alone. This apologetic ministry aims to glorify God by preaching the gospel of our Lord Jesus Christ to the hostile world, and we demolish arguments that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Good evening, everyone. My name is Jordan from the Christian Worldview Project. Welcome to another episode of Table Talk Online, and with me tonight is Pastor Jeremiah Hangad, senior pastor, the pastor of Salitran Covenant Bible Church. Good evening, Pastor. Magandang gabi po sa iyo. And I'm so glad na nasundan yung pinakaunang session natin na COVID and the Gospel, or the Gospel and COVID-19. So, nais lang po natin i-check yung audio natin sa mga audience natin. Can you hear us fine? I hope you can hear us fine. If mahina po kami, please put that in the comment box so that kami po ay aware. So the topic for tonight is all about sola scriptura, or the scripture alone. And Pastor Jeremiah will be discussing that to us. Siya po ang magbibigay liwanag sa atin yan. I believe na marami po tayong matatagpuan na lectures yan. And dito po sa episode natin ngayon ay tatalakayin po natin. And Pastor Jeremiah, could you introduce yourself first before we get started? Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Pastor Jeremiah Hangad, pastor po ng Salitran Covenant Bible Church, where Sir Jordan is a member for 3 years now. And in tonight's episode ay pag-usapan po natin ang Sola Scriptura, which I believe is really the most controversial doctrine of the evangelical church of historic Protestantism. At kung pag-usapan po natin ang Sola Scriptura, wag po sanang masamain ang ating mga kababayan. This is not done because of our hatred to other religious groups, particularly the Roman Catholic religion. It's not because of our hatred to any religious groups that we are doing this, that we are expounding the doctrine of Sola Scriptura. And by the way, hindi lamang po ang Roman Catholic religion ang opposed sa Sola Scriptura or Scriptures alone. Marami pa pong mga grupo ang kumukontra sa Sola Scriptura. Pero sa ating pag-aaral ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po natin maiiwasan na banggitin ang Roman Catholic religion sapagkat ito lang po ang bukod tanging religious group na nag-dogmatized, kumbaga defined talaga sa kanilang dogma. And I am talking about the Council of Trent na dinideclare ang Sola Scriptura as heresy. So, sa ating pagbanggit ng Roman Catholic religion, hindi po dahil sinisingle out po natin ang Roman Catholic religion sapagkat tulad ng sinabi ko kanina, hindi lamang po ang Roman Catholic religion ang nagre-reject ng Sola Scriptura. It just so happened that it's only the Roman Catholic religion that has defined explicitly as a dogma that Sola Scriptura is heresy and inconsistent with biblical Christianity. Kaya naway maunawaan po ng bawat isa na from time to time sa ating pag-aaral ay mabanggit po natin ang Roman Catholic religion. But that is not bullying,
that is done out of love, and that is done, or this will be done out of pure scholarship and out of pure academic discussion. There is really a difference. Kumbaga, imposibleng walang difference ang Protestantism and Roman Catholicism. And when we compare the two religions or two groups, hindi po maiiwasan na mabanggit natin ang pangalan ng isa't isa. So here we are. Ang Sola Scriptura po, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating mga kababayan, galing po ito sa Latin na salita nang ibig sabihin ay Scripture alone. Sola Scriptura, Scripture alone. Nang ibig sabihin ito, ang Biblia lamang ang batayan ng ating pananampalataya. Or ang Biblia lamang ang inerrant or infallible. Ang ibig sabihin ng inerrant is walang mali. Infallible, ganun din. Walang mali. Ang Biblia lamang ang final authority. Ang walang mali na batayan or pundasyon ng ating pananampalataya. At sa talastasan ko po sa mga kababayan nating mga Catholic, hindi na po mabilang ang mga okasyon na tayo po ay nagkaroon po ng discussion. Meron pong 7 common objections na kanilang binabato laban sa Sola Scriptura. Say for example, sabi po nila, hindi naman nagtuturo ang Biblia ng Sola Scriptura. Kaya self-defeating yan. Hindi naman sinasabi ng Biblia na Bible alone or Scripture alone. So, yun po ang tatalakayin po natin as we go along with our study. Meron pang isang objection na ang mga sinaunang Kristiyano, ang first century church, wala pang kumpletong New Testament. Kaya ang tinutukoy ni Jesus na Scripture ay hindi po yung 27 books of the New Testament kasi wala pa nga sa early church eh. So, hindi yan ang tinutukoy na scripture ng ating Panginoon. Applicable lamang ang scripture sa Old Testament. What about the 27 books of the New Testament? So, pag-usapan po natin yan. Madadaanan po natin itong objection na ito. Another common objection is that sinasabi nila, ang Romano Katoliko ang sumulat, nag-canonize, at nag-interpret ng scripture. Pastor, yan ay ayon sa mga resulta ng exchanges mo with the Roman Catholic. Ito po ang... hindi mo yan inimbento? Hindi ko inimbento dahil ito po ang kadalasan po nating nababasa sa kanilang mga comments at maging sa kanilang mga actual statement that the Roman Catholic Church wrote, canonized, and interpreted the scriptures. Hindi po maaaring mas higit ang Biblia sa pinagmulan nito. At ang pinagmulan ng Biblia ay ang simbahan. So isa yan sa mga common na nababasa natin sa mga comment on Facebook or common na talagang sinasabi sa atin sa mga forum, religious forums. Isa pang common objection is binabanggit daw ng kasulatan ang oral tradition. At ang pinakapaborito nilang passage ay ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 kung saan binabanggit doon ang oral tradition at saka yung written message na galing sa mga apostoles. So yun po ang pag-aaralan natin. We will devote considerable time tonight to discuss 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 kasi yun po ang bombshell charter verse nila or charter verse ng Roman Catholic religion pagdating sa kanilang insistence upon tradition bilang merong authority din. Hindi man nila sasabing equal authority pero gano'n na rin eh. Equal authority with the scriptures. At isa pang objection na napaka-common na naririnig natin sa kanila is hindi naman historical position ang Sola Scriptura. Wala namang naniniwala dyan bago pa ang 16th century. Invento lang yan ng mga Protestant reformers. Sulpot na katuruan lang yung Sola Scriptura na yan. Walang naniwala dyan bago ang Reformation. So, tingnan natin mga kaibigan kung talagang ang Sola Scriptura ay nag-umpisa lang ba kay Martin Luther. Tingnan natin kung
Wala bang mga nag-i-insist ng sola scriptura mula sa ating mga church fathers? And then, ito, pinaka-common objection ito. Ito talaga ang pinakamadalas na sasabihin nila. Kasi ang private interpretation ng scriptures, ang pribadong interpretasyon ng banal na kasulatan ay hahantong lang yan sa denominationalism. Tingnan ninyo, 40,000 denominations na kayo. Kaya, Pastor, dapat merong isang magdidikta. Merong isang magdidikta kasi ang sola scriptura ay hahantong lang yan sa denominationalism. Okay. 40,000 denominations na kayo sa buong mundo. Hindi magkakasundo itong 40,000 denominations na ito sa anumang katuruan. Personal opinion lang yan ng mga pastors. Bawat isa sa kanila ay parang pope. Pero Brother Jordan, yung argumento na yan ay pwede din nating ibato sa kanila. Pwede din nating i-apply sa kanila yung argumento na yan. Sapagkat, say for example, si Pope Benedict at saka si Pope Francis, abay talagang totally opposed yung kanilang teachings. Diametrically opposed. Kumbaga, kung gaano ka-conservative si Pope Benedict, ganoon naman ka-liberal itong kasalukuyang Pope na si Pope Francis. Contradictory ang kanilang mga statements. At pareho silang vicar of Christ. Pareho silang representative of Christ. Kung babasahin ninyo ang mga sagot sa Catholic Answers Library, iba din ang sinasabi ng Boston College. Pareho lang naman silang mga Roman Catholic institutions. Bakit magkakasalungat ito? Di pa ba sapat ang magisterium? Have you heard of the word magisterium? Yeah, familiar. Yun yung teaching body ng Roman Catholic religion na yun talagang magisterium, yun yung nagpo-pronounce ng mga dogmatic pronouncements. Pastor, may nabanggit kayo kanina na hindi pwede yung private interpretation dahil ito ay magkakause lang ng denominationalism. Pasulput-sulput na denomination. So, ano yung ginagawa ng mga pope? Di ba nagpa-private interpretation din sila sa text in order na ma-relay nila sa kanilang mga or sa kanilang denomination or religion mismo? The point is, itong Catholic Answers at saka yung Boston College ay iba-iba yung kanilang sinasabi. Di pa ba sapat ang magisterium? Bakit hindi nagbigay ng clear pronouncement ang magisterium upang magkasundo itong dalawang institutions? So, yung mga binabato nila laban sa sola scriptura ay pwede ding i-apply sa magisterium. Kasi despite the presence of the magisterium, ito yung teaching body ng Roman Catholic religion, ay paiba-iba pa rin ang interpretasyon ng mga individual priests and individual popes. They should appeal to the dogmatic pronouncement of the magisterium. At ang panghuling objection na common na natatanggap ko mula sa kanila is wala namang table of contents ang original biblical manuscripts na nagsasabing canonical ito at ito ay hindi canonical. Kaya ang mga sulpot na protestante lamang ay umaasa sa Catholic tradition upang magkaroon ng canon ang kasulatan. Kaya self-defeating yan para sa sola scriptura principle. Ito naman po mga kapatid, mga kaibigan ay related po sa topic na biblical canon. Although ang canon at saka ang sola scriptura ay very closely related to each other, pero meron pong difference yung dalawang topic. Sa susunod na pagkakataon siguro, kung ipagkaloob ng Panginoon sa atin, ay magkaroon tayo ng topic dito or separate podcast on biblical canon. So itong mga objections na ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay i-deal po natin ito, kung hindi man ngayong gabi, i-deal natin ito sa mga subsequent podcasts on sola scriptura. Kasi itong topic na ito, mga kababayan, is very broad. It is foundational. And therefore, it cannot be condensed in one podcast session. So aasahan po ito ng ating mga kababayan na meron po tayong follow-up podcast sessions patungkol sa sola scriptura. Pero ngayong gabi, umpisahan po natin ang pinaka-base. Ang approach po ng ating turo ngayong gabi
ay itong tinatawag nating bottom-up approach. Let us start from the very foundation of our understanding of Sola Scriptura. Okay po. So, introduction pa lang po yun. Medyo napahaba po ang ating introduction. Para lang po ito mahook ang ating mga kababayan because I know na itong objections na ating pinipresent in our introduction ay maaaring ito din ang mga tumatakbo sa kanilang isipan. Yep. And we promise by the grace of God na isa-isahin natin na i-deal in a gentle and loving manner itong mga objections na ito at i-explain natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng Sola Scriptura or Scriptures alone. Amen. Okay, so umpisahan na po natin ang ating lecture proper on Sola Scriptura. Yeah. So, what is Sola Scriptura, Pastor? Bago pa natin i-define bago pa natin ibigay ang definition ng Sola Scriptura, meron lang pong isang terminology. Merong isang term na kailangang maunawaan ng ating mga kababayan. Ang term na ito ay ontological. Okay. Big word. Big words. Ontological. Mga hindi nag-aaral ng Sa mga hindi nag-aaral, kailangan maunawaan natin kung anong ibig sabihin ng ontological. Okay. Ang ibig pong sabihin ng ontological, mga kapatid, mga kaibigan, it pertains to being. Study of being. Study of being, yung katangian ng isang bagay. So for example, nakagamit ka na ba ng salicylic acid? Hindi, yung ordinary acid na pang-clean ng mga tiles. Okay. Muriatic acid. Muriatic acid yun. Matapang din yun. O matapang din ang salicylic acid. Pero sa tapang ng muriatic acid, talbog. Talbog ang tapang ng muriatic acid sa itong tinatawag na fluoroantimonic acid. Ito yung super acid. Ito yung strongest acid in the whole world. So, gaano man katapang ang salicylic acid or gaano man katapang ang muriatic acid sa ating mga banyo at sa ating mga kusina, walang sinasabi yan sa fluoroantimonic acid. This is the lone acid in the world na matatawag nating strongest acid. Nag-iisa. Kumbaga kung sa Latin pa is solus acidum or solus super acidum or super acid alone. Sola Scriptura. Parang ganun. Kumbaga, bukod tangi. Bukod tangi siya. Bukod tangi siya. Acid din yung iba. Pero itong fluoroantimonic acid ay nag-iisang acid kasi ito yung pinaka-super acid in the whole world. Ang pastor meron din pong autoridad. Merong autoridad. Ang ating mga magulang meron ding autoridad. Ang mga anak susunod sa autoridad ng mga magulang. Pero ang autoridad ng magulang ay kailangang mag-bow down or magpasakop sa autoridad ng banal na kasulatan. For example, kung, di ba sabi ng Biblia, children obey your parents in the Lord for this is right. Paano kung ang magulang inuutusan ng anak na magnakaw? At sinasabing children obey your parents in the Lord for this is right. So, sino ang susundin? May autoridad ang magulang. Pero ang autoridad ng magulang ay hindi absolute. Ang autoridad ng magulang is subject to the correction of the authority of the Word of God. Absolute ang authority ng Word of God. Hindi lang absolute, Pastor. Universal. Universal, infallible authority. So ang pastor meron ding autoridad. Pero kung ang pastor ay nagtuturo ng taliwas sa Biblia, hindi kailangang sundin, hindi dapat sundin ng mga miyembro ang pastor na nagtuturo ng salungat sa Biblia. Bagamat merong autoridad ang pastor, ang kanyang autoridad ay subject sa autoridad ng salita ng Panginoon. So, there's an ontological difference. Ontological, ang ibig sabihin nito, being, yung katangian. There's an ontological difference between scriptures and tradition. May autoridad ang tradisyon. Mahirap kayang salungatin ang tradisyon. Ikaw, pupunta ka dito sa Tagalog, okay lang sa Bisaya kasi hindi tradisyon natin yung po at upo. Wala sa atin yun.
mga bata sa atin, wala namang po at upo. Yung paggalang doon sa atin, yung sa tono lang. Pero wala talagang po at upo. Dito sa Luzon, hindi pwedeng ang bata ay hindi magsasabing po at upo. Yun ang nangyari sa dalawa kong mga anak na pagkamalang hindi magalang. Papaano ay mga Bisaya 10 years ago? Sulpot lang dito sa Manila. So, mahirap pong salungatin ang tradisyon, I tell you. Ang tradisyon, meron talaga yung autoridad. Kailangan mga bata dito sa Pilipinas magmano sa mga magulang. Okay, so may autoridad ang tradisyon. Pero ang katangian ng tradisyon ay hindi po katangian, hindi katulad sa katangian ng autoridad ng salita ng Panginoon. So, there's an ontological difference between the scriptures and tradition. There's a difference in being between the scriptures and tradition. So ang tanong, ano ba ang being ng banal na kasulatan? Ano ba ang katangian ng banal na kasulatan? Ayon pa sa Biblia, ito po ay God-breathed. Kumbaga, hininga ng ating Panginoon. Please turn to 2 Timothy chapter 3 verse 16. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi po dito, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ang Tagalog translation po ay kinasihan ng Diyos. Ito po ay hango sa Greek word na theonostos or theopnostos or theonostos kasi pneuma, theonostos. Ibig sabihin, God-breathed or hininga ng ating Panginoon. Yun po ang katangian ng kasulatan. It is God-breathed. Ito po yung essential quality ng banal na kasulatan. God-breathed. Ang tanong dito, Brother Jordan, meron pa bang ibang bagay dito sa mundo na God-breathed din? Wala na. Maliban pa sa scriptures. Wala na po. Meron pa bang ibang bagay dito sa mundo na God-breathed din, na merong ganoong katangian? Meron pa bang ibang bagay dito sa mundo na ang katangian niya ay hininga ng Diyos? Wala na po. Ang tradisyon po ay hindi po yan God-breathed. Ang tradisyon ay hindi po hininga ng Diyos. Wala na. Wala nang kapantay ang banal na kasulatan. Ang mga early apostles, ang early church, when we talk about early church, mga kapatid, mga kaibigan, ito yung from 33 AD hanggang sa 100 AD. Yung first century church. Meron silang living apostles na nagtuturo sa kanila. Buhay pa ang mga apostoles. So wala pa silang inscripturation of the scriptures kasi hindi pa kompleto ang New Testament at that time. Pero hindi po sila nagmamadali. Yung immediate need na kailangan talagang merong written New Testament, hindi pa big deal sa panahon na yon sapagkat buhay pa ang mga apostles. At ang mga letters ng mga apostles ay nagsisirculate na rin sa mga churches. The point is, hindi pa big deal ang written text sapagkat ang mga apostles ay buhay pa. Pwede nilang puntahan ang apostle upang mabigyang linaw ang mga bagay-bagay. So, immediacy, yung immediate need, it was not an issue because the apostles were still living. At yung mga apostles naman ay masasabi nating inspired. God-breathed. God-breathed ang mga apostles. Paano natin nasabi? John chapter 16 verse 13. God-breathed ang mga apostles. Nangako ang Panginoon na ang banal na espiritu ay kumilos sa mga apostoles. 13. John chapter 16 verse 13. Juan kapitulo 16 versikulo 13. Ang sabi po dito, subalit, kapag dumating na ang espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan.
The Holy Spirit will guide you to all truth. At ito pang sinasabi sa John chapter 14 verse 26. Ano ang gagawin ng banal na Espiritu sa mga apostoles? Kasi hindi naman po photographic memory ang mga apostoles. For example, meron kang sasabihin sa akin, 20 items. Sasabihin mo sa akin. Hindi ko kayang kabisaduhin agad-agad yan. Ano, maalala ko yan? Hindi agad. I don't have any photographic memory, mga kaibigan. I-record ko yung sinasabi ni Brother Jordan. Transcribe. Tapos, ibigay ko sa iyo yung transcription. Kaso, hindi abundant ng papel yung mga apostles. Wala naman tayong nababasa sa Bible na habang nagtuturo si Jesus, sumusulat yung mga apostles, nag-record, nag-stenography sila, or merong recording device. Wala. Hindi po photographic ang memory ng mga apostles. Papaano sila magtuturo ng may katuturan? Papaano sila mangaral ng mapagkakatiwalaan natin? Pangako po ng Panginoon sa John 14:26. Paki-turn there. Sabi dito, subalit ang mga aaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Okay, despite the apostles having no photographic memory, mga kapatid, mga kaibigan, nakatitiyak tayo na ang lahat ng kanilang itinuro orally ay tama at naaayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nangako ang ating Panginoon na ang banal na Espiritu ay kikilos sa kanila upang maalala nila ang sinabi ng ating Panginoon. So, hindi pa big deal ang immediacy of the written text sapagkat buhay pa ang mga apostoles. Inspired sila, pinangakuhan sila na every time na magturo sila, ang banal na Espiritu ay kumilos sa kanila at maalala nila ang gospel na itinuro ng ating Panginoong Hesus, despite the fact na hindi nila na-record ang lahat ng lectures ng ating Panginoon for 3 years. Pero ang issue po, mga kapatid, mga kaibigan, ay ngayon, pagkatapos namatay ang mga apostles. Ang issue po ay ngayon. Ano ba ang God-breathed ngayon? Wala nang God-breathed apostles, patay na po sila. Ang issue po ay ngayon. All of the apostles have died. Ano ba ang naiwan na hawak-hawak ng iglesia na God-breathed or theonostos? Ano ba ang naiwan? Bukod tanging naiwan para sa church, hawak-hawak ng church. That is ontologically theonostos or God-breathed. Wala na pong iba. Wala na pong iba. The only thing na hawak ng iglesia ngayon that is ontologically God-breathed ay ang banal na kasulatan. Ang tradisyon po ay hindi po God-breathed. Now, ina-abuse nila yung... although, kailangan natin i-clarify, Pastor, no, that Sola Scriptura is also a tradition. Ang binibigyan natin na distinction dito is yung human tradition. Outside of Sola Scriptura. I am not comfortable to call Sola Scriptura as a tradition. It is a principle. Principle. Oo. Okay. So, it is a principle. It's more of a principle than a tradition. So, yun po. It's a principle. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Paki-flash din sa ating para sa ating mga listeners. 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Kasi ito po yung bombshell text na ginagamit ng mga Romano para sa kanilang pag-aaral, para sa kanilang insistence upon oral tradition. Ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, kayo'y manindigang matibay at inyong panghawakan ang mga tradisyon sa inyo'y itinuro namin, maging sa pamamagitan ng salita, unang sulat mula sa amin. Ang tanong dito, may pagkakaiba ba ang tradisyon na itinuro ng mga apostles orally, yung sa bibig, at saka sa kanilang sulat sa kamay? Meron bang pagkakaiba? Meron ba silang sinabi sa kanilang bibig
na hindi nila sinulat sa kanilang kamay? Yun ang tanong dito. To be specific, Brother Jordan, to be specific. Ito bang doctrine of the assumption, the bodily assumption of the Virgin Mary, na nadogmatize 1950 lamang? Yun yung taon na ipinanganak ang aking nanay. Ito bang doctrine of the bodily assumption of the Virgin Mary, kasama ba sa tinutukoy ni Paul dito na tradisyon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15? Itong doctrine of the transubstantiation, that the Eucharist is transformed into the actual body and blood of Jesus Christ, na sumulpot lamang or na dogmatized lamang 11th century. Kabilang ba ito sa tradisyon sa 2 Thessalonians 2:15? Ano pa? The Immaculate Conception of the Virgin Mary, the Purgatory, at iba pang mga rosary, iba pang mga veneration of the saints na wala talaga sa scriptures. Kumbaga idinagdag lang later. Ito ba ay kasama sa diniposit ni Apostle Paul na tradisyon sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15? So how could the early church have functioned by sola scriptura? Sabi pa nila, how could the early church have functioned by the principle of sola scriptura? God's word was often in oral form. God's word was often in oral form, even during the periods of the history of the nation of Israel. Of course, sila Prophet Jeremiah, hindi sila sumulat kaagad sa kanilang text. They were also preachers. At ano ba ang medium na ginamit nila Isaiah, nila Jeremiah? Bibig. Bibig. And they carried the authority of God. They carried the mandate from God that they had to proclaim the truth in their generation. Pero matapos mamatay si Jeremiah, ano ang naiwan sa atin na magka-confirm na sinabi nga ito ni Jeremiah? Kasi pwede naman na pagkatapos mamatay si Jeremiah ay merong sumulpot na nagsabing, narinig ko kay Jeremiah. Ito ang sabi ni Jeremiah. So paano natin maka-confirm? Paano natin maka-confirm? Of course, nag-umpisa sila orally. Talagang nag-preach sila, si Jeremiah, si Isaiah, even Moses. Lahat ng mga Old Testament writers, they had public speaking ministry, they had preaching ministry. Doon po sila nag-umpisa. Walang problema nung buhay pa sila. After nilang mawala, after nilang umuwi sa ating Panginoon, baka merong nagsasabing, ito, sinabi ito ni Isaiah. Paano natin ma-confirm kung totoo ba ang claim na yun? Because anybody could make a claim. Kaya merong necessity at sa providensya ng Panginoon, inudyukan ng Panginoon itong mga propeta na yun na isulat ang kanilang teaching. So, ang teaching nitong mga propetang ito, si Isaiah, si Jeremiah, walang pinagkaiba sa kanilang sinulat. Kinapture lang nila ang kanilang sinulat. Kinapture lang nila sa kanilang sulat ang kanilang oral teaching. Ganon din sa mga apostles. Of course, they preached with authority, divine authority from God. Pagkatapos, nawala ang mga apostle. Anybody could make a claim. Na sinabi ito ni James, na sinabi ito ni Paul, na sinabi ito ni Peter. Pero ano po ang ating objective na test? Pastor, makita natin yung yung sinabi nila na kapag merong private interpretation, magkakaroon ng multi-dimension. Multi-denomination. Multi-denomination. Whereas kung walang scripture, parang mas malaki ata ang danger na mas malaki ang danger na magkakaroon ng maraming claims. Kailangan talaga ng objective na nakikita natin na God-breathed manuscript na doon po tayo babalik. Meron pong grupo sa Pilipinas na ang pangalan ay mga Rizalista. Paano nila nalaman na tinuro iyon ni Rizal? By reading the writings of Rizal. Hindi ko alam kung merong mga teaching ang mga Rizalista na sinabi nila na sinabi ni Rizal, pero hindi natin alam kung sinabi ba talaga ni Rizal.
So, paano natin malaman na itong statement na ito ay si Rizal talaga ang nagsasabi? By looking at his writings. Wala na po tayong ibang ano. For example, kung mamatay yung mga kamag-anak ni Rizal, nangamatay na lahat, how do we know? How do we know? Our memory is fading. Yeah. Kaya niloob ng Panginoon, there is really a necessity of inscripturation because that is the objective test. That is the objective rod upang tanggapin natin kung sinabi ba talaga ito ni Apostle Peter or ni Jeremiah or ni Isaiah. Meron talagang epistemological foundation. How can we know what we know? Pag merong nag-claim, validate natin. How do we know what we know? How do we confirm what we know? Yep. There is scriptures. Because anyone can make a claim. Yep. Anyone can make a claim. Naalala ko. Kaya si Kibuloy, di ba? Anyone can make a claim na sinabi ito ni Peter. Na sinabi ito ni ano. Naalala ko mga kapatid. Nung aktibo pa ako sa campus journalism, meron pong nag-quote sa akin na sinabi ko daw, nabasa ko talaga sa kanilang dyaryo. Hindi ko po sasabihin kung anong pangalan ng dyaryo at ang saang school. Pero kinote ako, may picture pa sa akin. Kinote ako na sinabi ko daw on that occasion. Hindi ko sinabi yun. Maganda naman. Pero ako daw nagsabi, nung binasa ko, hindi talaga ito ako Hindi ito kahit paraphrase? Hindi talaga kahit paraphrase Hindi. So anybody can make a claim. Kailangan talaga ng objective na batayan. Sinasabi lang. So sola scriptura lang talaga, scripture alone. Sinabi ba ng scriptures kung ano ang ulam ni Jesus at ng kanyang mga apostles? Hindi yan sola scriptura. Sola scriptura doesn't mean exhaustive knowledge. Of course, hindi ka naman magbubuklat ng Biblia if you want to learn Korean language. Yeah. Gigising ka sa umaga para mag-toothbrush. Anong gagamitin mong toothpaste? Wala naman. Hindi naman sinasabi yan sa Bible I mean, that's not sola scriptura. Yep. Ang sola scriptura is pertaining to the fundamentals of our faith as recorded in the Bible. Yun lang at doon po tayo mag-stick. So ano po ang ontological, ano ang being ng scripture? Theonostos, God-breathed. Ang scripture lamang ang God-breathed. Hindi po God-breathed ang tradisyon. Hindi po God-breathed ang anumang bagay. Ang tanging God-breathed or hininga ng Diyos ay ang scripture. So ito po ang definition ng sola scriptura, mga kapatid, mga kaibigan. Sola scriptura, I got this from Dr. James White. Briefly stated, sola scriptura is simply this: because the scriptures are the only example of God-breathed revelation in the possession of the church, they form the only infallible rule of faith for the church. Meron pa bang mas higit sa autoridad ng Diyos? Wala na. Rhetorical question talaga. Wala na. So, kumbaga, kung ang Diyos ay magsalita, kung ang Diyos ay magpahayag ng kanyang hininga, meron pa bang makakapantay dyan? Wala na. If it is God-breathed, mga kapatid, mga kaibigan, it has ultimate authority. Again, if it is God-breathed, it has ultimate authority. Hininga na yan ng Diyos At sinabi ng Biblia, ang banal na kasulatan ay hininga ng Diyos. If it is God-breathed. Now, alam ko po na tumatakbo sa kanilang isipan na Old Testament lang yan Hindi naman Scripture ang New Testament. Sasagutin po natin yan sa mga subsequent na pag-aaral natin sa Scriptures. Pero sinabi ko na sa inyo kanina, or pinaliwanag na natin, na ang mga apostles, they spoke under the inspiration of the Holy Spirit sapagkat hindi po sila mga photographic memory, hindi nila na-record lahat ang lectures ni Jesus Christ, pero sa kanilang pagtuturo, the Holy Spirit caused them to remember all of the teachings of Jesus Christ. So, the apostles of the Lord Jesus Christ, when they spoke theonostos, God-breathed. Yun po yun. By definition, when God speaks, mga kapatid, mga kaibigan, there is nothing by which He can swear to demonstrate the truthfulness
of what He is saying. Kung ito po ay God-breathed, by its very nature, it doesn't appeal for its authority to any other higher authority. Because there is no higher authority than God. Minsan, naranasan mo na ba na may nagduda sa'yo? Oo naman. Di ba masakit yon? Na walang tiwala sa'yo yung tao, may sinabi ka, parang nagdududa sa'yo. So anong ginagawa mo? Ako, wala lang. Kapag nagdududa sila, minsan nahayaan. Di ba? Minsan, pag nagdududa sa atin yung tao, sasabihin natin, sige, ayaw mong maniwala sa akin. Itanong mo kay ano. Okay. Binavalidate sa iba. Binavalidate sa iba. Oo. Kasi, nagdududa siya sa aking hininga eh. Wala akong magagawa kung nagdududa siya sa aking hininga. Sa experience ko sa music, tama ba yung chords mo? So, paano mo nalaman yun? I-validate mo sa... I-validate natin sa original na ano. Sa original. So, tama ba yung sinabi mo? Nagduda. Sige, may duda ka sa akin? Sige, itanong mo kay ano. So, iba-validate. Pagdududahan ba natin ang hininga ng Diyos? I am asking you, pagdududahan ba natin ang hininga ng Diyos? Hindi. Sasabihin natin, nagduda ka sa hininga ng Diyos? Sige, itanong natin sa tradisyon. Itanong natin sa magisterium. Itanong natin sa fallible na human being. No. Ang isang infallible na salita. Pag sinabing God-breathed, authoritative na ito. Ito na po yung final authority. And the only thing that the church possesses today that is God-breathed is scriptures. Tayo po ay natututo po sa ibang mga ministers, and honestly speaking, marami po tayong kinukonsulta ng mga theologians pagdating po sa usaping sola scriptura. Pero sa isang debate ni James White at saka ni Father Mitch Pacwa, kala ko Paypacwa. kanina Paypacwa. Singer kasi ito, palibasa singer kasi ito si Brother Jordan. Paypacwa. Paypacwa, yun yung iniinom natin na Chinese medicine para maganda yung hagod ng ng ating lalamunan. Umiinom din ako diyan dahil kumakanta din ako Paypacwa. Hindi, si Dr. James White versus Mitch Pacwa. Tinanong ni Dr. James White si Mitch Pacwa, has Rome dogmatically defined a single word that Jesus ever spoke that is not found in sacred scriptures? Tagalogin natin. Meron bang dinefine ang Rome na dogma na itong salitang ito ay sinabi ni Jesus na hindi matatagpuan sa scriptures pero matatagpuan sa tradisyon? Meron bang dinefine ang Rome na dogma na sinabi ni Jesus, wala sa Bible pero nandun sa tradisyon? Anong sagot ni Father Mitch Pacwa? No, wala. So, follow-up question. Meron bang sinabi ang mga apostol na isang salita na dinefine ng Rome as a dogma na wala sa scriptures pero nandun sa tradisyon? Has RCC dogmatically defined a single word that any of the apostles ever uttered or wrote that is not found in sacred scriptures pero andun sa tradisyon? Meron bang dogma na binigay ang Rome? Ang sagot ni Father Mitch Pacwa, no. So, ang ibig sabihin, ang divine revelation ng ating Panginoong Hesus at ang divine revelation na binigkas ng mga apostoles nasa scriptures lahat. It means that divine revelation is limited to that which is found in scriptures. So, pinakonfirm ni Dr. James White kay Father Mitch Pacwa. Totoo ba yun? Sangayon ka ba noon? Sabi ni Mitch Pacwa, most definitely yes. So, ano ba ang substance ng oral tradition ng 2 Timothy chapter 2 Thessalonians chapter 2 verse 15? Ang oral tradition ba ay kakaiba sa written word? Ang oral preaching ba ng apostle ay may malaking pagkakaiba sa kanilang sinulat? Ang tradition ba na sinasabi ng 2 Thessalonians 2:15 ay more words? Mas maraming mga salita, more words? Is it more revelation? No. It's not God-breathed. By definition, tradition is not God-breathed. Ang transubstantiation, kung honest ang mga kaibigan natin sa RCC,
Ang transubstantiation ay wala yan sa isip ni Apostle Paul when he wrote 2 Thessalonians chapter 2 verse 15. Ang rosary, ang Immaculate Conception, at ang latest 1950, the Assumption of the Virgin Mary. They are not part of the tradition na nasa isip ni Apostle Paul nung binanggit niya ang oral teaching coming from us, bukod pa sa written na pinadala niya na liham. The fact, mga kapatid, mga kaibigan, ang oral teaching ni Apostle Paul, saan nanggaling? Mula sa Diyos, mula kay Kristo. Ang oral teaching ni Apostle Peter, saan galing? At yung iba pang mga apostles, galing kay Kristo. They spoke in the power of the Holy Spirit, in the remembrance, o in the memory na ipinagkaloob sa kanila ng banal na Espiritu. At wala pong pinagkaiba yun sa kanilang sinulat. In other words, they preached the gospel and they also wrote the gospel. So since the Bible is God-breathed, gaya ng sinabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it provides unto us the very voice of God. Tingnan mo kung anong attitude ni Jesus. Matthew chapter 22 verse 31. Matthew chapter 22 verse 31. 3:1. 3:1. Matthew 22 verse 31. 3:1. Ito yung occasion na trinap si Jesus Christ ng mga Sadducees, yung sa resurrection, yung 7 magkakapatid na namatay in the resurrection, kaninong wife yung balong babae dahil namatay yung 7 magkakapatid na lalaki. Remember that? Kanino nag-appeal si Jesus Christ? Sabi ni Jesus sa Matthew 22:31, ang sabi dito, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa inyo ng Diyos? So, nabasa? Have you not read? Ang sinabi ng Diyos. So, si Kristo mismo ang nag-define kung ano ang scriptures. Ang scripture ay salita ng Diyos. Sinabi ng Diyos. At ano ang sinabi ng Diyos? Grammar ito, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Hindi ba ninyo nabasa? Ibig sabihin, si Moses ang sumulat. Pero ang sinulat ni Moses ay tinawag ni Jesus Christ na salita ng Diyos. Now, God's word can admit of no higher or equal authority in all things. For God cannot refer to any other authority than Himself to establish the truthfulness of what He says. So pag sinabing God-breathed po, mga kapatid, mga kaibigan, it is by definition an absolute authority. Wala na pong ibang infallible rule. Now, sa next natin na podcast ay pag-aralan po natin ang mga iilang statement ng mga church fathers. Kasi hindi talaga totoo na ang sola scriptura principle ay sumulpot lang noong 16th century. Oo nga. Isa sa misconception, Pastor, ng sola scriptura is that solo scriptura. Ginagawang solo scriptura. Yun nga. Di ba sinasabi nila, the Bible alone is the authority for Christians, then why do you listen to your pastors? Mga ganun nga. Di ba yung mga ganun? Wrong. That's not what sola scriptura is all about. Sola scriptura is that the scriptures alone is the infallible rule of faith. Yep. Ang pastor po ay hindi po infallible. Nagkakamali po kami. Yep. Nagkakamali po kami. So, hindi pwedeng sabihin, the Bible alone. So, why do you listen to your pastors? The Bible alone is the infallible. Ang mga pastors nagtuturo, pero pastors are not infallible. Kaya ang mga pastors ay mag-aaral ng Biblia para merong maiturong tama. Amen. Meron tayong mga confessions of faith. Meron tayong mga creeds na sinusulat. But these confessions of faith are not infallible. They are subject to the correction of the scriptures. So, sana po ay nakuha po. At dahil limitado po ang ating oras,
ay May question tayo dito, Pastor. dagdagan po natin ang ating exposition on exegesis actually. Hindi pa tayo naka-exegete sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 okay. and 17. At yung mga kasi nga kulang tayo sa oras. Pero ang konteksto po kasi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 is that sinulatan ni Pablo si Timoteo at binigyan ng warning ni Pablo si Timoteo na meron talagang mga bulaang propeta na susulpot. Merong bulaang propeta. Mga false teachings. Mga false teachings. Ano ang panangga ni Timoteo according to Paul? Kasi may mga bulaang propeta na susulpot eh. Sinabi ni Paul kay Timoteo, all scriptures. Bumalik ka sa scriptures. Hindi niya sinabi na pumunta ka kay Peter at pumunta ka sa apostolic successor ni Peter para to settle dispute. No, sinabi ni Paul kay Timoteo na mayroong mga bulaang propeta ang susulpot sa iglesia, bumalik ka sa kasulatan. Sa mga letters na. And the same, di ba si Timoteo doon nagministeryo sa Ephesus? The same din yung Acts chapter 20 verse 29, yung kinausap ni Paul yung elders sa Ephesus. Sabi ni Paul na alam ko na sa pag-alis ko may mga bulaang propeta na susulpot. So I commend you to God and to His word. Yun ang sinasabi. Hindi sinabi ni Pablo na alam ko na mayroong bulaang propeta, so I commend you to the Bishop of Rome. Siya ang mag-guide sa inyo. No. Ang sabi, alam ko na mayroong mga bulaang propeta na susulpot, so I commend you to God and to His word. Yun po ang konteksto ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Pero hindi pa po natin na-exegete, mga kapatid, mga kaibigan, sapagkat wala na po tayong oras at 8:25 na po. So, pwede ba tayo mag-entertain ng... Pwede pa tayong mag-entertain ng question. Okay. Sabi rito kay Sis Apparente, familiar ka sa kanya, Pastor? Hindi ako familiar. Okay. Sis Apparente, according to him, this is his question. If Protestant Church believe in sola scriptura but disagree on a moral issue like death penalty or abortion, which one is right? Parang sinasabi yan, Brother Jordan, na ang sasakyan ang sisihin natin for the car accident. Diba? Kumbaga, it's like blaming the car for the car accident. Hindi po kasalanan ng kotse kung bakit mayroong car accident. Ang kasalanan, ang may sala ay ang driver. Yun na nga ang mga pastors, kung hindi mag-ingat, ay mahulog sa maling katuruan. Pero kasalanan yun ng mga pastors. Hindi yun kasalanan ng scriptures. Ang scriptures pa ngayon ang i-question natin. God breathed yan. So kasalanan pa ng scriptures. Let us not blame the scriptures for the differences of teachings. Ang differences ng teachings ay dahil po sa limitadong pangunawa ng mga pastors, or meron talaga mga pastors na nagtuturo para sa sordid gain. Oo, para magkapera sa madaling sabi. Ginagamit yung scriptures. Ginagamit ang scriptures upang i-lead ang mga tao to enrich the pastor. Yun po ang nakakalungkot. Kumbaga, sa ating pag-aaral ng scriptures, kailangan natin ang gabay ng banal na espiritu. Kaya tayo ay nananalangin, Lord, open my eyes that I may see. At talagang nag-aaral tayo. Nagbabasa tayo ng mga komentary. Pagkatapos ng pagbubulay-bulay natin, nagbabasa tayo ng mga yung mga commentators, katulad nila Matthew Henry, katulad nila Hendrickson, Clark, Barnes, John Calvin. So nagbabasa tayo ng mga commentary. Hindi iba-iba namang grupo itong mga authors na ito, pero binavalidate natin yung mga commentaries nila. Binavalidate natin kasi, for example, kung ang naunawaan ko ay iba kumbaga ako lang yung naiiba sa mga commentaries na ito, baka may problema sa akin. Pero kung ang aking pangunawa ay parang nabavalidate din sa kanila, kumbaga I am on the right track. Okay. Pastor, nakikita ko rin na effect dito sa sola scriptura is yung effect niya sa gospel. Let's say, for example, if sola scriptura is not true,
what will happen to the gospel? Wala, mahaluan talaga. Madiluted talaga ang gospel. Pero pagdating sa gospel naman po, pagdating sa pananampalataya, Jude 3. Paki-flash nga ng Jude 3. Kung English sana, pero okay lang yung Tagalog. Kung English. Meron. Paki-flash ng Jude 3. Jude 3. Isang chapter lang ang Jude. Jude 3. Isang chapter lang ang Jude. Jude 3. Okay. Sabi dito, ano ang description ni Jude sa faith ng Kristyanismo? Ano ang description niya sa gospel? Mga minamahal, samantalang ako'y lubusang nagsisikap na sumulat sa inyo tungkol sa ating iisang kaligtasan. Natagpuan kong kailangang sumulat upang himukin kayo na ipaglaban ang pananampalataya. Ang ibig sabihin ng pananampalataya dito is body of truth. Body of truth. Ipaglaban ang pananampalataya na minsanang ibinigay sa mga banal. The faith that is once and for all delivered to the saints. So established na once and for all. The faith in the New Testament usage is the body of divine revelation that that now constitutes as scriptures, meaning the once and for all delivered to the saints' faith. The once and for all delivered to the saints' faith. Kung i-reject natin ang sola scriptura, yung faith na yan ay madagdagan, padagdag ng padagdag, mag-i-evolve. Mag-i-evolve. Pero pag sinabing once and for all, na delivered na, kumpleto na, nasa scripture na, hindi mag-i-evolve. Amen. Hindi mag-i-evolve. Ang isang mahalagang tanong po mga kaibigan, has the Roman Catholic religion always been what it is today? Has the Roman Catholic religion always been what it is today? The answer is a big no. Ang Katoliko ngayon ay malaki ang pagkakaiba sa Katoliko during the time of Rizal. During the time of the 11th century, ang daming dinagdag na katuruan ngayon na wala sa Katoliko noong panahon nila Apolinario Mabini. So Pastor, if let's say for example may mga viewers tayo mga Roman Catholic ngayon at willing sila makipag-dialogue sa inyo, okay naman. Okay as long as ang dialogue kasi hindi lang haluan ng mga ng mga ad hominem. Hindi lang haluan ng mga foul language. Ang goal naman ng dialogue, Pastor, is to seek understanding both sides. Kumbaga, kung iniisip ninyo na nasa katotohanan kayo, hindi niyo kailangang mangaway. Exactly. Hindi kailangang mag-ad hominem na bobo, sulpot lang kayo. Yung mga ganun na mga salita. Mga ganun na mga salita, tanga, yung mga ganun. Which is kadalasan nating naririnig sa kanila. Sinasabi ko sa mga kaibigan natin, if you really believe that you are in the truth, you don't have to be quarrelsome. Kasi ang ating Panginoon ay nagtuturo ng katotohanan, hindi naman siya naging quarrelsome at palaway. Okay. So, I guess we should close this in prayer, Pastor. Okay. Pag-pray po natin na magkabunga po ang ipinahayag natin na mula sa salita ng Panginoon ngayong gabi. Amen. Let's pray. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ninyo iniwan ang inyong iglesia na parang clueless kung ano ang dapat panghawakan, kung ano ang dapat panampalatayanan. It is a once for all delivered to the saints' faith. And it is inscripturated in the scriptures. Anybody can make a claim. Anyone can make a claim na sinabi ito ni ganito, ni ganyan. At tapos, ibabind ang aming conscience na tatanggapin ang mga ito. Salamat, O Lord, dahil iniwan ninyo sa inyong iglesia ang God-breathed scriptures. Amen. Theonostos. And because it is God-breathed, it carries the absolute authority. Tulungan ninyo kami na maging panatag sa banal na kasulatan lamang dahil ito ang natatanging God-breathed. Tulungan ninyo na magpasakop kami sa autoridad ng banal na kasulatan. At hinihiling po namin ang aming mga kaibigan ay buksan din ninyo ang kanilang puso at isipan upang maunawaan ang inyong mga salita. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So maraming salamat po sa panonood, and as much as we want to, of course, say everything and answer all of your questions, we are not your
Pastor Jeremiah is not your pastor. Ako rin. Kung hindi pa po kayo plugged in sa isang local church, ang advice po namin sa inyo is please, hanap po kayo ng isang local church, particularly a biblical church. Tama. Yun. And kung ikaw naman ay nasa local church na, naway kung meron ka mga katanungan, ay isangguni mo kaagad sa iyong pastor. Nang sa ganon ay magkaroon kayo ng magandang relationship. Like for example, may binitawan na salita ang inyong pastor sa kanyang preaching and somehow very intriguing ito sa iyong tenga. Maganda po na lapitan niyo po ang inyong pastor at i-clarify ninyo sa kanya ano ba ang ibig sabihin nito. Then, kagaya ng topic natin ngayon ay Sola Scriptura at hayaan mo na ipakita ng pastor mo in the light of the Scripture na yun yung kanyang ibig sabihin. So, maraming salamat po sa nanonood po sa atin ngayon live. I hope na subaybayan niyo po ang aming mga ibang mga susunod na episodes. My name is Jordan Ravanes signing off and Pastor Jeff. Okay, kami po ay gabay lamang po or additional supplement lamang po, pero hindi po talaga kami ang pastor ninyo. Kami po ay nandirito upang ipaliwanag namin ang kasulatan in a wider coverage, but we are not really your pastor. So do not be a cyber disciple. Submit to the authority of, or submit yourselves under the oversight of a local church. Pero itong Sola Scriptura na ito, definitely meron pa po itong follow-up session kasi ang dami pa po nating hindi natalakay. Kulang po ang isang oras. So once again, this is Pastor Jeremiah Hangad signing off. See you next time. God bless you. Have a great night.